mga Korinto. Ang ating pong aralin sa araw nito is more of history. No? Nung araw, hindi ko alam na mahilig ako sa history kasi mahilig ako sa math nung araw. Mahilig ako sa math. Meron kaming quiz B nung araw sa school yan. Ang school namin, grade 5 ka pa lang kasi ang labanan grade 6 eh. So grade 5 pa lang, tinitrain na, sinasama ka na sa review ng grade 6 na ilalaban. Parang kung mo ng grade 6, hasaka na ikaw na ilalaban. Eh, sinama ako sa nagpa-practice, dun sa grade 6. Eh, tinatalo ko yung grade 6. Sabi ng teacher, ikaw na kaya lumaban. Eh, di ako lumaban, grade 5. Alam niyo nangyari? Talo. Talo yung tiyaw. Siguro naman, pagtungkong ko ng grade 6, panalo na ako. Talo pa rin. Malaya ka sa math yung makilang ko sa math na rin. Basta yung mga percentage niya, mga for a basic mathematical computation. Madali lang sa akin yan. Pagtungkong ko nung high school, algebra, nakamutin na ako. Pero dapat ako, parang gusto ko rin ng history. Kasi nilaban ako sa results life, buong Laguna yan. Hindi ba, buong Santa Rosa. Natin school lang sa buong Santa Rosa. Nag-third place pa ako eh. Tapos eventually, nainganyo ko, ang maganda nga history. Ang maganda, Sa iba naman, boring. Sino ko rin nabobor sa history? Boring, Sige natin, ang kinalaman niya sa buhay ng tao, makakain ba yan? Basta, aralin pa natin niya si Hitler, aralin pa natin si Mussolini, di bang kinalaman niya? Naisip-isip ko, ano kinalaman niya? Ba't ba mahalaga pang pag-aralan yan? Kung mahalaga, ba't sinali pa sa subject yan? Gaya nung inasinod ko, inagos sa kolehiyo nung Spanish, inagos ganyan. Bless na. Sabihin nyo, may medyo ko engineering, bakit may subject Spanish? Alin mo yan? Di ba? Hindi kaya nila naisip yun, mga may-aring skolahan. Hindi ba nila naisip yan? So, kailangan pa nalang ihalo yan. Parang history yan, ba't kailangan ihalo yan? Anong kinalaman yan sa buhay ko? Ayun, pag-matatin, na-realize ko, malaking bagay ko pala kasaysayan. Kasi, yung kasaysayan, ang papaliwanag kung bakit tayo ganito ngayon. Hindi nyo alam yung nakaraan, hindi nyo malilito, ganito tayo. Alam nyo ka na Pilipinas ang ngayon, may identity crisis. Hindi natin alam kung bakit tayo ganito na nasa east tayo, pero ang kultura natin west. Ang gusto nating awitin nila Tongyo, sila Lindio. Puro west ang gusto nating kanta. Pumunta ka ng Baguio, ang mga country songs, pumunta ka ng Baguio. Ang hilig ng mga igorot doon, country songs. Pati mga costume nila, naka-cowboy, naka-sombrero cowboy, mga naka-chaleco, mga naka-sila. Bakit nagkagano ng Pilipinas? Nasa east tayo, pero kulturo natin, west, ang awitin natin, ang kinakain natin, mahilig tayo sa makto. Tapos sa buong Asia, tayo lang walang tayo yung magagaling sa mga linguist. Bakit nagkagano? Kasi alphabet natin, na sinanay sa mga nangyari, English alphabet, A, B, C, D, E, F, E. Samantalang ang Japan, ang China, 1,000 karakter ang pinag-aaralan nila, Wala silang alphabet, characters Hindi sila makapronounce ng tama. Ayun, kung alam po din yung kasaysayan na ilang lahi ang lumusod dito, di ba? Ilang daang taon ng mga Espanyol dito. Di ba? Hindi nyo ba natatanong, bakit may Jabacano sa Zamboanga? Mas ganun salita ng mga Jabacano sa Zamboanga. May halong Espanyol. Di ba 300 taong ang mga Espanyol dito? Di ba? 330 years ng mga Espanyol. Bakit may maitim sa atin? Pero ang figure ng mga people na Malaysia, di ba nung sakay sa mga balakay, ang ating mga ninuno, di ba? So, kung di natin unawain ang kasaysayan na nakaraan, hindi natin maunawaan kung bakit ganito tayo. At hindi natin mamamap ang ating patutunguhan. Hindi natin maimamapa ang ating direksyon sa hinaharap. Wala tayong konsiderasyon. Diba? Sabi ng mga matatalino, history will repeat itself if we will not learn from our history. Yung, kahit ang Biblia, nagpapatunay na malagang aralin ang nakaraan.
Romans 15 verse 4, diba? Romans 15:4. Whatever written aforetime, diba? Ano yung mga nasulat ng araw? History yan eh, diba? Whatever were written aforetime were written for our learning. 2 Corinthians chapter 10, hindi na sinasabi, no? Whatever were written aforetime were written for our learning. So, hindi ko natala sa kasaysayan. Para lang malaman mo, no? Tumalino ka lang ng tumalino, pero nasulat yan sa ating ikatututo. 1 Corinthians 10, sa ito din yan, ano? So, kanina, Romans 15:4. 11. Now all these, 1 Corinthians 10:11. Now all these things happened unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. So, kung naboboro tayo sa history, baguhin natin yung ating attitude. Minsan, nasa attitude lang yan. Ano kaya yung kinaboboro yung mahalin mo? Takot ka sa math. May lag ka sa math, di ba? Yung mga tama, kita pa lang ng number. Alam nyo ba na kahit saang bahagi ng buhay natin, may numero, makamatay ka, may numero ka. So, sukatan ka ng kabaho, di ba? Numero pa rin yan, di ba? O, ilang feet na ba? 6 feet no? Sige, kaya niya, 6 feet below that. O, kung kano ang bayad, numero pa rin eh, di ba? Kaya hindi nyo matatakasan ng numero. Eh, paano kung hindi marunong sa kwentahan, susweldo ka, walang-kulang, di ba? Kaya matalino mo sa numero. Pero din po ang history, mga kapatid, ano? So whatever were written for time were written for our learning. So ang ating pong mensahe sa araw na ito is more of history. So mahalin po natin ang kasaysayan dahil sa Bible na italayan para sa ating ikatututo. So alamin po natin ang ating mga tututuhan. No? 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Basahin mo na po natin isang passage. 2 Corinthians 4:7. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Another passage, 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 7. 2 Samuel chapter 9, verses 1 to 7. And David said, Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan's sake? And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto King Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir. Machir means Saul. Yan ang meaning ng pangalan ng Machir. The place called Machir means Saul, Adefta, the son of Amiel in Lodebar. Kung naman pong Lodebar, meaning naman po ng Lodebar is ano ba yung Lodebar? Yung meaning po yan eh. No pasture. No pasture. Walang mapapastulan. Wala tuyot. Tuyot. Walang mapapastulan dyan ang lugar. So, meron pong mga significance po. No? May mga significance. Realize mo natin. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face, and did reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold thy servant. And David said unto him, Fear not, for I will surely shew thee kindness, for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Ang pamagat po ng ating mensahe sa araw nito is David and Mephibosheth. Kung si Mephibosheth, ito po ay anak ni Jonathan. At si Jonathan naman, anak ni King Saul.
So, lumalabas, si Mephibosheth, kaano-ano ni Saul. Apo. Apo ito ni King Saul, si Mephibosheth. So, balikan muna po natin ang background, itong ating kasaysayan. Karoon po ng stage. May taga-ayos ng sounds natin. Nandito yung feedback paki-balance eh. There was a time in the history of Israel na sila po buo pa sa kingdom. Noong araw, hindi pa sila isang kingdom. Ang kanilang form of government is theocracy. Sa bansa, ang form of government is theocracy. So, pinili po nila na maging bansa na mayroong hari, kaya from being a theocracy, sila po ay naging monarchical. So, kanilang form of government is monarchical or being ruled by a monarch, by a king. So, yun po ang monarchy. Sa ngayon, napapatuloy pa rin yan. Ganyan, may mga bansa pa rin na kahit mas marami na democracy na ang mga government ng maraming bansa. Meron pa rin pong natindirang bansa na hari pa rin ang mamumuno. Kamukha sa Brunei, di ba? Merong mga hari yan, Brunei. Saudi Arabia, di ba? This is still ruled by a king, monarchy pa rin ang government. England, meron pa ba sa England, Pero, mix sila. May monarchy at the same time, parliament, may prime minister. So, meron pa bang bansa na may hari? Brunei, Saudi, England, wala akong kalala. Morocco, hari pa rin. So, monarchy yun. Noong araw, hindi pa po sila monarchy, theocracy sila eh. Ano ba yung theocracy? Ruled by God through prophets, through judges sila ng araw. Kaya dyan sila Jephthah, sila Gideon, Samson, yan. And then, the last judge was Samuel. So sila ruled by God through several leaders, particularly prophet. Panahon na yan, may prophet pa sila. Si Samuel nga, kinakausap ng Panginoon para ipahatid sa Israel ang kalooban ng Panginoon sa kanyang bayan. So they are ruled by God at the time, so theocratic. Kaso malaman, ang mga tao, nanawa, kami lang, bakit ang mga neighboring countries namin, may hari, kami lang ang tanging nag-iisang bansa dito sa area natin na kami lang walang hari, hindi ruled by king. Di sabi ni Samuel, tingnan mo na, sasabunin mo muna sa Panginoon. Di sinabi ng Panginoon kay Samuel, ganito ang mangyayari. Kung pinili nila makahari, ganito ang mangyayari. Sa pilitan kukunin yung mga anak nila, gagawin military. At sa pilitan silang sisingalan ng taxes para pag-maintain sa army ng hari. Ganyan ang mangyayari. At hindi talaga gusto ng Panginoon na maging monarchy sila, kundi manatili ako. Kung sinabi ni Samuel yan sa mga Israelita, anong pinili ng mga Israelita? Hindi, gusto pa rin tayo maging monarchy kanyo kung kami ng hari. O sige, sabi ni Samuel, pero pakikita ko sa inyo na hindi gusto na ito siya pinili ko niya dahil sa mga mangyayari. Humingi kayo, sabi ni Samuel. Humingi kayo sa bandang bundok. Ngayon ay hindi tagulan, pero tanyo, uulan. Kikidla. Sige, pinapakita ng Diyos na hindi niya nagugustuhan ng inyong sisyon. Pero pinili pa rin ng mga Israelita. Ganun ka tigas ang ulo ng mga Israelites, matindi talaga. Yun na lang nangyari sa Egypt, di ba? Ilang plagues. At na-witness nila na ginawa ng Diyos. Wala lang silang makain, hindi nila naalala yung nakahati at dagat. Problema ba yung pagkain? Reklamo sila ng reklamo. Hindi nila na-realize na napakadali sa Diyos na gumawa ng milagro tapos wala silang kain. Papatay na sila ng tao, di ba? Sisisihin na nila ng Diyos. Kaya sila katigas ang ulo. Hari pa rin ang inago nila. Kaya sabi ng Diyos, manap kayo ng hari. Yun, naging monarchy na sila. So, there was a time na kung sila isang bansa pa, nagkaroon ng hari, united pa sila yan eh. Hindi pa sila nahahati. Kasi nung nagkaroon sila ng hari,
ang kanilang bansa, nagkaroon ng panahon na nahati, na-divide, nagkaroon ng division na North and South. Sila binubuo ng 12 tribes. 12 tribo yan. Paano hatian? Hindi balanse hatian. Ang North, 10 tribes ang napunta sa Northern Kingdom. Ang Southern Kingdom, 2 lamang, yung Benjamin, Judah. Kapag sinabi Benjamin, Judah, Southern Kingdom yun. Tribe of Benjamin and Judah ang nanatili sa South, sa Southern Kingdom. No? 2 tribo lamang yan. Pero ang Kapitolyo at ang Templo nandito sa South. Ang Northern Kingdom, 10 tribes. Noong panahon ni Jeroboam, sabi niya, naku, baka kapag ang Israelite babalik sa South para sumamba sa Templo, eventually, yung puso nila, mawiwin ng hari doon. Kaya ginawa nung ni Jeroboam, naglagay ng idol sa border. Kunyari, ito yung Israel, ano? Ito yung Northern Kingdom. Naglagay ng isa dyan. One in Dan and one in Bethel. So, naglagay siya ng idol. Kaya sabi niya, kayo mga taga-norte, huwag na kayong bumaba para mag-worship. Diyan na kayo. Kayo naman mga nasa lower part, huwag na kayong bumaba ng Jerusalem. Meron na tayo lalagay namin dyan, idol, roto. Diyan na lang kayo sa norte. Napadali ang captivity ng Northern Kingdom, di ba? Napadali. Nilusog sila ng Assyrian Kingdom, wala, nakakay sila. 126 years earlier than the Southern Kingdom. Kasi eventually, itong North pupunta sa Assyria, eventually, itong Southern Kingdom, nadala naman sa Babylon. Nakakay. Sila Daniel na yun, kapanahon na nila Daniel yun. Matakay sila. Pero mas napaaga itong Northern Kingdom. Naging idolaters Ang Southern Kingdom, medyo na-delay ang judgment sa kanila dahil may effect pa rin yung meron silang hari believer Meron silang mga hari naman ng Portaya, si Josiah, si Joas, si Asa, si Hezekiah. So may effect pa rin yan May preserving effect kasi ang Portaya. Lalo kung hari ang mananampalataya ang hari, may preserving effect yan. Sa Sodoma nga lang, isang kulang ang mananampalataya, payag ng Panginoon na may spirit sa Sodoma Pape-preserve ng Sodoma Diba? Pero kailangan, yung mga mananampalataya, magandang testimony, yung may alat. Diba sabi ng Bible kayo ang asin ng sanlibutan? Kasi ang asin magpa-preserve yan. Pero kung asin mo, wala nang alat, wala kang sa yung asin, wala nang pinagkaiba sa buhangin niya. Pakatakan nyo naman, lupa na lang yan So maganda yung mananampalataya, pero mananampalataya na maayos na patotoo. Yun lang maalat kapag ka-Kristyano. May lasa at nakaka-preserve, nakaka-season. Kasi maraming bagay, hindi mo makakain pag walang lasa, walang asin. Pero kahit na walang ibang seasoning yan, simpleng karne na lang yan, ilaga mo sa asin, nakakain yan. Pero kahit na baka yan, pero kung walang asin yan, hirap kainin yan. Kasi ang asin, bukod sa nakakapagpalasa, bukod sa nakakapag-preserve, papalasa rin yan. Ang society, hindi na matatanggap ng Diyos kung walang mananampalataya. Isusuka na ng Panginoon. So Christians do not only preserve, we also season. Nakaka-season tayo. Many food are not fit for consumption without salt. Maraming society, isusuka na ng Diyos kung walang presensya ng mga mananampalataya. Kaya ayus-ayusin po natin yung ating pagtoo sa ating mga kapagpangan, sa ating mga kilala, nagtatrabahuan. Let your light so shine that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay? So, na-delay ang Southern Kingdom ng 126 years in captivity. So, nung nahati na sila yan, there were several kings, about 20 plus. Hindi ko rin, mga 20 plus. Na naging hari. Hindi ko na memoryado lahat yan. So, hindi pa rin natin na mag-aralan yan ng pasinsinan. Kaya nyo, palang araw. Hindi ko babalik ang Panginoon, isa-isahin natin ng mga hari. Dalawa po yan. Sila Asa, Manase, Josiah, Hezekiah, si
hari. Ito kaya naman ako. Wala ko kayo natatanda. Tagal na nagbabasa ng Bible. Sino ko yung iba si... Josiah. Parang ano to, parang pinangyay nyo. Josiah, Joash, Nase, Zedekiah, Yana. So, ito sila kung hindi pa naahati, di buo pa, kaya united. Nung united pa sila, bago nahati, no? Nagkaroon sila ng 3 hari. Ang kauna-unahan niya si Hari Saul. Followed by King David, followed by King Solomon. So, ang panahon ng anak ni Solomon sa Rehoboam, diyan na nagsimulang ma-divide. Rehoboam. Nakukuha po ba ninyo yung stages? Ano nangyayari? Nung hindi pa sila hari, theocracy, under the rule of the judges, ay connect po ninyo. Galing sila ng Egypt, walang silang hari, namatay na si Moises, at pumalit judges. Imagine mo dyan, from Egypt, tumawid sila ng Red Sea, tumawid ng disyerto, hindi pa sila kingdom noon, root sila ng judges. So, theocratic sila noon. So, after root being ruled by the judges, theocratic sila, pinili nilang maging monarchical. So, nagkaroon sila ng hari. So, pinayagan ng Diyos, 3 pag nila naging hari, nung buo pa sila, 3. Si Saul, si David, at saka si Solomon. Kamatay ni Solomon, pumalit yung anak ni Solomon, doon na nahati ang kingdom. Ang southern, punta kay Rehoboam, ang northern kingdom, punta kay Jeroboam. Ito si Jeroboam, hindi naman ito hari, hindi naman ito blood, hindi naman ito yung royal blood, engineer lang yun. Engineer yan, engineero. Pero sa kanya binigay ng Diyos ang 10 ito. Kasi itong si Rehoboam, sabi ng mga counselor, matatanda, bawasan mo yung taxes na pinapataw ng tatay mo. Kasi masyadong rigorous yung taxes, yung tributes, sinisingil sa mga taong bayan. Talagang backbreaking na yan. Halos wala nang matira sa kakainin ng mga tao. Sabi ni Rehoboam, sige, tayo kayo na ilang panahon, kasablo niya pag-isipan ko. Tinanong ngayon ni Rehoboam yung mga YP. Mga YP, ang gagawin natin. Counselor, YP. Dagdagan pa. Namadya mga yan, dagdagan pa. Balik ng mga elder. Napukapasyahan nyo, malari. Makatamad kayo. Nag-aalibay lang kayo. Dagdagan ko pa ang tribute na sinisingil sa inyo. Nagwala ang tempra, sabi na. Ano ba nang kinalaman namin sa House of Solomon of David? Wala na. Israel, your tents. Nag-uwian yung mga tao. Nagkaroon sila, nag-strike. Yung civil disobedience na, wala na nag-bayad ng tax. Ayun, meron sila ni Rehoboam. 10 tribo sa mga kay Rehoboam. 2 lang ang natiling loyal sa pamilya ng David. Yung tribo ng Huda at tribo ng Benjamin. Okay? So, nung hari ni Saul, nakakatuwa yung pagkapili kay Saul eh. Kasi nung early time of King Saul, matino siya. Hindi siya aggressive, hindi siya assuming, hindi siya magpipresenta. Hindi. Kasi nung mamimili ng maging hari, naghanap sila ng medyo nasa itsura pagkahari, no? Nakakita nila si Saul. Nag-stand out yung height niya, para si Brother Jojo, no? Ang tangkad sa lahat, ang pinakamalaki. Mukhang hari ito, haring-hari ang dating. Yan. Nagkili si King Saul. Kaso lahat ng iyaman na siya, nagtago. Inauguration niya, nagtago sa mga sako. Saan yung hari nating iyaman? Nagtago sa likod ng mga sako. Takot, ayaw maghari. Pero pinasihan siya ng Espiritu ng Panginoon, tumapang din siya. So, inasyon na niya kung mapagkaan. Pangalaman, ay di mo nagtagal ang kanyang pagiging hari dahil agad-agad din siya nireject ng Panginoon. The Lord rejected him for several reasons. Marami siyang offenses, marami siyang violation. Ang
marami siyang palpak, mga bad decisions. Kaya, sabi ng Panginoon, I will look for a replacement. Ano pa yung replacement yan? Kaya sabi ng Panginoon kay Samuel, sa pamilya ni Jesse, at isa sa mga anak niya, i-anoint mo. Anointing na eh. Bubuhusan ng oil, nasa horn ng ram. Bubuhusan ng oil sa ulo. Yun yung anointing ng araw. Wala, ikaw ang ina-appoint, na-anoint, ikaw ang napili na sa anumang office. So, the office of a king, itinali kay Saul ay galing sa pamilya ni Jesse. At ang napili nga ay bunso sa 8 anak. 8 ang anak ni Jesse. Ang bunso ay si David, di ba siya king nun eh. Shepherd. Bakit ba na-reject si Saul? Kasi dami niyang violation. Sabi ng Panginoon, ni Samuel. Huwag mong pakikalaman niyang trabaho ng prophet. Magantay ka. Hindi na nakantay. Wala pa Samuel. Wala pa eh. Diyan na mga kalaban no. Nakapaligiran na tayo. Belosobi na tayo. Wala pa ba? Wala pa nga eh. Nakamatay tayo ito. Tara, mag-alay na tayo sa Panginoon. Mag-alay sa Diyos. Hindi niya naman trabaho yung mag-alay. Yun, rejection ng Panginoon niya. Dumating sa Samuel. Nag-aalay na siya. Usurpation of authority. Hindi naman niya hindi niya naman office. Inassume niya. That's one violation. Another violation niya, sabi ng Panginoon, he was instructed to annihilate Amalekites. Diba? He was instructed to annihilate the tribe of the Amalekites. Hari dyan si Agag. Haring Agag. Wala kang ititira, mapahayop, mapatao, bata, matanda, lahat. Total annihilation. Dahil merong rason ng Panginoon. Una, napaka-wicked niya. Saka hindi sila binigyan ng safe passage. Galing sila ng Red Sea. Galing sila ng Red Sea. Dadaan sila sa territory ng mga Amalekite. Giniera sila ng mga Amalekite. Yan yung nakataas ang kamay ni Moses eh. Pag nangangalay, natatalo sila eh. Then, bababa ka rin na. Pero pag tinataas, nananalo Israel. Kaya ginawa ni Ben-Hur yata eh. Si Hur. Sino ba yung nasa pila pala yung Ben-Hur? Si Hur. Kasi si Aaron. Tinaas yung kamay niya. Binigyan siya ng upuan. Kaya maghapon nakataas yung kamay ni Moises. Mabigat yung kamay niya. Heavy-handed siya eh. Para si George Foreman, heavy-handed. Tinanalo Israel agad sa mga malakita. Kaya ng Diyos, hindi ko makakalimutan. Kaya nung andun na sila sa Israel, in-instruct ng Panginoon si Saul na i-annihilate total wipe out ang mga Amalekites. Kaya dumating na yung mga Israelite. Sabi ni Samuel, kamusta? Tagumpay! Annihilate sila? Oo! Kaya gano'n lang. Sabi ni Samuel baka po. Kala ko ba pinupos nyo? Oo nga po, kaso lang yung mga tao, hindi nyo rin magaganda yung mga kakaba. Kasi iaalay naman po eh. Alam nyo, kahit maganda ang motibo nyo, kung hindi yung instruction ng Diyos, huwag tayong makulit, kapal-pakal. Kung ano lang kasi natin, huwag tayong mag-invento, huwag tayong mag-improvise, i-dedicate ka sa instruction. At sa nung maganda motive mo. Right things must be done the right way. Kahit na tama ang motive mo, you do it the wrong way, equals wrong pa rin yan. Kasi maraming tao, share ng gospel. Tama, maganda ang motive mo, authorized ka rin yan. Marami tayo ng simbahan. Anong purpose? Para may kalat ang gospel, maraming say, maganda yan, maganda ang motive mo, authorized ka bang gawin yan. Diba, marami po, sino-sino na lang tatayo yung simbahan, diba? Ayun tayo ng organization. Anong organization kayo? Kami mga gumagawa ng Bible, ng video, maganda ang motive niya. Pero tanong, authorized ba yan? Hindi mo authorized yan. Para church yan. Hindi naman in-authorize ng Panginoon. Bible naman ang ginagawa, oo. Pero dapat gumagawa niya simbahan. O
kung magkaroon man ng ganyan ng ministry, dapat under the supervision of a particular church. Pero yung sarili lang ng organization yan na hindi naman under supervision of a local church. Church yun. Maganda ang motive, but it is done the wrong way. It's caused wrong way. Strict on Diyos niya. Sabi kay Moses, be sure that you do all things according to the pattern. Do all things according to the pattern. According to the pattern. According to the pattern. Huwag tayong lalayo sa pattern. The way of doing things nowadays, the pattern of doing things nowadays is do things channeled through a local church. Lahat ng gagawin natin, channeled through a local church. Supervised by a local church. Yan ang pattern ng Panginoon. Binabaling hindi tayo mag-succeed, hindi maging matagumpay, hindi tayo maman, basta nasusunod natin ng pattern. At huwag yung pagmamalaki ng iba na, ba't kami nagyamanan, kami naglakihan, kami yung marami nagawa. Malaki lang nagawa, pero naman nakasunod pa kayo sa pattern. Hindi naman yan ang pinag-uusapan, di ba? Pagka magkukwentahan sa langit, pagka-accounting, anong issue doon? Success o faithfulness? Anong pag-uusapan sa langit? Faithfulness, well done, thou good and faithful. Hindi sinabing, succeed ka, mahusay, papalakpakan. Kasi naging matagumpay. Hindi mo tayo papalakpakan ng Diyos dahil sa tagumpay. Ang commendation ng Panginoon ibibigay sa ating katapatan. We have to keep the faith. I have kept the faith. I have kept the faith. Pag-ikatan ko. The things that thou hast heard of me, commit thou to people who shall be able to teach others also. Faithful men. Commit thou to faithful men. Tapat. Hindi successful. Hindi sinabing pagagaling. They are faithful men. Do all things according to the pattern. So, hindi ho sapat na dahilan yung motive. Maganda na po ang motive ko. Kaya ang ginawa. Ito ang ginagawa ko sa according to the pattern. Diba si Uza? Yung Ark of the Covenant, nakalagay sa kariton. Lalo ba, mahuhulog yung Ark of the Covenant, hinawakan ni Uza para hindi tuluyang bumagsak yung Ark of the Covenant sa lupa. Pinatay na ng Diyos. Kayo nga, hindi kayo magtuluan. Ang ganda-ganda ng motibo niya, alalayan niya para hindi mahulog. Ba't siya pinatay ng Diyos? Hindi naman siya Levite eh. Hindi naman siya priest. Hindi naman may karapatang humawak nun. Priest o Levite. Pero maganda ang motive niya. Pero hindi in-instruct ang mga non-Levite, hindi in-instruct ang mga non-priest to touch the Ark of the Covenant. Kaya stricto ang Diyos. Kung mahulog, kaya ako mahulog. Saka in the first place, hindi nang dapat kinakariton yan eh. Kaya nga nilagay ng ring para pagsuhutan ng pingga at bibinggayin sa balikat siya. Mali, hindi nasusunod yung pattern eh. Kaya nakakaloko-loko. Kaya hindi usapat yung motibo. Kailangan gawin ng lahat according to the order, according to the pattern. So yun, ang nangyari kay Saul, ano? An-instruct sa kanya, ianahin eh. Panginoon, Samuel, maganda naman ang motibo eh. Iaalay naman sa Panginoon eh. To obey is better than sacrifice. Doon na naranggit yung sa Panginoon. To obey is better than ang motibo, parang may alay. Pero di naman sumunod. Dahil, tumama ka sa loto. Tatay sa manto ko kung tumama ka. Kapira ng isang pastor eh. Pwede ko ba lagyan ng tights na panalo na sa sugal? Kaya sugal sa demonyo yan eh. Pero matagal lang hinawakan ng demonyo yan eh. Kaya ang Panginoon naman ang hawak. Matagal lang hinawakan ng demonyo. Okay, Panginoon naman ang hawak niya. Tinanggap ka rin sa cardinal siya. Matanggap ng buloy galing sa weteng. Kahit sa weteng, okay lang. Yun eh. Kahit maganda ang motibo mo. Pero kahit di ba sa Bible, hindi pinabayad yung halaga ng aso. Pinapagbentahan sa aso, dadalhin sa offering sa church. Sa temple, mga araw, hindi pinabayad ng Panginoon. Kaya, bayad sa prostitute, lalagyan mo ng price. Dadalhin iba yung offering mo. Hindi pinatanggap ng Panginoon. Kahit maganda ang motibo na mag-offering, tanong paano na-acquire.
Parang Vatican, ang galing ng pera ng Vatican. Mga black money yan, mga laundered. Maraming pera ng Vatican, mga laundered. Gamit ni money laundering yan. Common knowledge yan, no? So, do things the right way. Hindi mo sapat kung may motive na. So, kay Saul, kaya siya na-reject yun. Clearan niya, iaalay naman sa Panginoon, pero ang clear instruction sa kanya, annihilate everything. Hayo, tao, hindi niya sinunod. Marami pang purpose si Saul eh. Pinagpapatay niya mga witch, pinagpapatay ang mga sumasangguni sa medium. Gandang huli, siya rin ang di ba? Gandang huli, siya rin ang sumangguni sa isang witchcraft, isang witch. Witch of Endor. Pinagpapatay niya yung una. Sabi niya, hanggat hindi natatalo ang mga kaaway, walang kakain. Ang kumain, mamatay. Sabi ng mga tao, wala rin. Hindi kami makahabol. Gutom po kami. Bakit sila nga nakakahabol? Gutom. Samantalang si Jonathan, lumikim lang ng honey. Diba? Lumakas. Nakapatay sila ng 20 na Philistines. Dalawa lang sila ng armor bearer niya. Nilusog nila yung garrison ng mga Philistines. Sabi ni Saul, kahit anak pa kita, walang insan dyan, mamamatay ka. Dahil ang sabi ko, ang kumain, mamamatay. Diba? Pinagtanggol ng taong bayan sa Jonathan, ng mga soldiers. Kung hindi dahil kay Jonathan, tao na tayo ng lahat. Yan, pabigla-bigla. Mayroon yung pabigla-bigla. Mayroon sa mga nasa leadership yung pabigla-bigla rin. Dapat lahat pinag-iisipan ng matagal-tagal. No? Huwag naman yung over-cautious. Yung gano'n sa sobrang caution, wala na napag-desisyonan. Sumobra naman sa caution. Pero hindi rin na pabigla-bigla at magalasi mo palpak. No? Tumatakbong patuloy. Sabi nga ng mga wisdom of the sages, kung matinig ay malalim. Pero naman ayaw ng tumakbo, wala rin mararating. Sabi nga ng daling Pastor Dinner di na baling may gawin ako at napalpak kaysa wala akong ginawa. May ginawa ko na kapalpak yung ginawa ko kaysa naman sa wala akong ginawa. Pero para hindi mapalpak, ma-minimize ang pagkapalpak. Pag-isipan na matagal. Plano ka. Okay, so tutuloy po natin. Sabi po tayo ito yung maralangin. Sa magtatapos ang ating sanay. Salamat po Ama sa sandali na aming pagdagugol sa pag-aaral ng salita. Panalangin namin naman na patuloy nyo kami turuan, ang inyong pamamaraan, ang inyong mga prinsipyo, kung paano gawin yung gawain, kung paano kami mag-behave, bilang yung mga anak, at sa pagganap ng aming mga tungkulin bilang mga napagkaya, bilang mga miyembro sa mga iglesia. Panalangin namin naman yung pasensya para i-salo sa araw na ito, kaya kung magpalat mo muna, tuloy nyo kami hugasan, ang inyong salita, at patibayin sa aming mga pananampalataya. At nawa Diyos kayo na maligtasan sa inyo po na walang maligtasan sa araw natin. Bigyan nawa nga ng mabuting kalusugan ang mga kapatid na sa pangihina sa mga kalusugan. At po ang dalangin at salamat sa ngalan namin ng Panginoon Jesus. Ano po na po tayo?